na sinasamba natin. Magkaiba tayo ng katayuan. So what does He want from us, Arnel? Although na wala na siyang kailangan, sabi ko sa inyo kanina, He is a God. Nasa Kanyang lahat ng bagay. Langit at lupay sa Kanya. Pero anong kailangan ng Diyos sa Kanyang mga niligtas? From 1 chapter to 11 chapter ng Book of Romans, ano ngayon ang sinasabi natin na kailangan ng Diyos sa atin na makita sa buong chapter na ito? And then 12 ng Romans, therefore, sabi ni Paul sa atin, ngayon, sabi niya na sa atin, you know, wala na siyang kailangan, mga kapatid, sa atin. But listen, He wants from us, you know that? You know what? Listen, our spiritual worship, logike latrian, yan ang kailangan ng ating Panginoon sa atin. And that spiritual worship, you know, is acceptable unto Him. Naintindihan nyo? Katanggap-tanggap ito sa Kanya. Our spiritual service, worship to God. You hear that? Katanggap-tanggap yun, mga kapatid, sa Kanya. And that word acceptable, kanina, nabanggit ko kanina, binanggit natin, acceptable or approved unto God, in other translate o sa ibang translation, is a very important word, mga kapatid. Approved or acceptable. It is a word of sacrifice. Naintindihan nyo? It is a word of worship. Na ang sino man nagsasaliksik sa Diyos to bring spiritual worship, therefore, that is acceptable to Him. Yan ang pinakaugat ng worship, pinakaugat ng pagsamba natin sa Diyos. Okay? Ang saliksikin natin ang Diyos, yun ang pinakaugat. And the application of learning worship, God, is leaning on Him. Nabasa ko sa isang post siya ni Ate Hannah Grace, isang Baptist sa Pilipinas, sa Zambales. At nung nabasa ko ito, I'm praising the Lord. The application of learning worship God is leaning on Him. Na sa Kanya ka lang umaasa, sa Kanya ka lang dumedepende, at hindi sa iyong sariling kakayahan, hindi sa iyong sariling karunungan, bagkos sinasabi mo, lahat ito ay galing sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay sa Kanya lang tayo magtiwala. Sa kabila ng nangyayaring COVID-19 crisis sa atin, ang gusto ng Diyos sa atin, sa Kanya lang tayo magtiwala, at hindi sa face mask, hindi sa hand washing. Yes, although that's important as well, in order to survive doon sa COVID-19. But ang main text, o ang pinaka-main goal natin dito is to trust to God. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. At ang pagtitiwala, listen, ang pagtitiwala ay isang uri ng spiritual worship natin sa Diyos, sa Kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon o sa mga nakalipas na araw, minsan, magandang ilagay natin ang ating sarili doon sa isang sulok. Anong ibig kong sabihin? Ilagay mo yung sarili mo sa isang lugar na kung saan wala kang ibang kakayahan, wala kang ibang kahit na anong magagawa, maliban na kumilos ang Diyos sa iyo. Yun ang ibig kong sabihin. Bakit? Ba't ko sinasabi yon? Dahil ang gusto ng Diyos sa atin, sa Kanya lang tayo magtiwala. Sa kabila ng crisis, sa kabila ng kung ano-anong infected na ito, na kung saan hindi na ito surprise sa atin, dahil from biblically speaking, sinabi ng mga sakit na ito, bago pa man ito dumating sa atin, so this is not surprise at all sa ating mga mananampalataya. Ang gusto ng Diyos, pag dumating ito, magtiwala tayo sa Kanya.
Kasong mahirap sa atin. Hindi. Nagtitiwala tayo doon sa September dahil sa September may darating na vaccine na. Imbis na ngayon pa lang magtiwala na tayo sa Diyos, wag mo lang hintayin yung September na dumating yung vaccine. Ngayon pa lang, magtiwala ka na sa Kanya. Bakit mo pa hintayin yung September? Ngayon pa lang, mga kapatid, magtiwala tayo sa kakayahan ng Diyos. Kaya nga, gustong-gusto ko yung kanta na may isang kanta na gustong-gusto ko na I remember, pinakanta sa akin to ni Ninang Lack before. Trust His Heart. Alam niyo yung kantang yon? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, ano sabi doon? When you can trace His hand, trust His heart, and He alone is faithful and true. And He alone is what the best for you. You see that song? Nasabi ko sa inyo kahapon, kahit sa awitin, sinasabi mo, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. Mas matalino ka kaysa doon sa mga kamali ang ginawa ko. Lord, forgive me. Di ba napakasarap yun na lumapit ka sa Panginoon at magtiwala ka sa Kanya? Because He is faithful and true. Because He knows what is the best for us. Kung ang COVID-19 na ito, tulad ng isang sinabi ng tagapagturo, ang makakapagpalapit sa akin sa Panginoon, so be it. Ang mga kaking Kristyanuhan ngayon, ang mga mananampalatayang iba, nire-rebuke ang COVID-19. I rebuke you, COVID-19. Lumayas ka, tinatalian kita, tinatapong kita sa kailaliman ng dagat. Then si Pastor Jan Puli, walang mahuling isda nung mga nakarang araw. Dahil nalason yung dagat, dahil doon yung COVID-19. Wag nyong never yung talian ang mga COVID-19 na yan at palayasin. Never yung utusan ng Panginoon. At gamitin ninyong kalayaan ng inyong salvation para palayasin ang COVID-19. Wala yan sa Biblia, mga kapatid, naintindihan nyo? Kayong mga mananampalataya, never niyong gawin yan. Kung talagang kayo ay totoo sa harapan ng Panginoon, ipanalangin ninyo na bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon na ma-overcome natin ang lahat ng ganitong crisis. Then, sa bandang huli nito na nasasulok ka, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang natutunan ko sa nakalipas na COVID-19? Sabi ng mga punsoy noong 2019, sa darating na 2020, magkakaroon tayo ng magandang buhay. Sige nga, ngayon, nasaan ang magandang buhay ng mga punsoy-punsoy na yan? Nasaan? Yung mga naniniwala sa mga punsoy na yan, nasaan ang inyong mga paniniwala about sa punsoy? Nasaan ang kasaganaan ngayon? Yung mga tao sa Pilipinas na hindi nakakakain, nasaan ngayon ang inyong sinasabing 2020 prosperity? Na kung saan marami pang umattend ng kung saan mga crusade para lang i-claim na ang 2020 ay prosperity year sa kanila. Nasaan ngayon ang mga tao na yan? Nasaan? Sabihin nyo, nagkamali ang Diyos. Ay, hindi yan ang kalooban niya kasi ganyan iba siyang paraan. Eh, see? Mali ang inyong pag-unawa sa salita ng Diyos. Even yung mga nag-prophecy na mayroong magandang darating ngayon. You see that? My friends, alam ng Diyos ang the best para sa atin. That's my point. Period. Alam niya ang nilalaman ng puso natin. And He is faithful and true. Tulad ng sinabi sa kanta. Tandaan niyo yan. Our God is faithful and true. Kahit na hindi tayo tapat sa Kanya. Kahit na fluctuating ang ating pagsamba sa Kanya. Kaya nga sabi ng isang pastor kanina, doon sa ating morning devotion, hindi po ba?
na hindi kailanman babaguhin ng Diyos ang kanyang sinabi. Narinig niyo yun? Sinabi? At pag binago niya ang kanyang sinabi, violation yun sa kanya mismo. Kaya hindi niya yan babaguhin ang kanyang sinabi. Ngayon, back to Romans na ating binasa kanina. Ang Diyos natin ay marahil, ang iniisip natin, nang sinabi dito na offer your body as a living sacrifice, ito yung katawan nating ito. Tama? Dahil yun ang sabi, body. Listen. No. Sabi dyan kasi Arnel, offer your bodies as a living sacrifice. So itong katawan na to. No. Hindi yung katawan na yan. Listen, bakit ko sabi ito? Listen to me. It can't be, my friends. Because giving the physical body is not an act of worship. Nakuha nyo? The body here, listen, all of us, it is that body contain the true self. Nakuha nyo? Yung totoong nananahan dito sa katawan na ito, yun ang tinutukoy na bodies at hindi itong physical na ito. Yung nananahan sa atin, sa boding ito, yun ang totoo na bodies as a living sacrifice. The word somata, bodies, in a Greek word, somata, na ang sabi dito, also used figuratively of the mystical body of Christ. And the other, the church, templo, the one people of God. You hear that? The one people of God. So, ibig sabihin, yung mga namumutol ng ulo sa ibang bansa, sa ibang lugar, na namamatay ng ulo, nang re-rape, sila ba yung bodies na tinutukoy dito? Sila ba? Hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng sem-sem yun, mga kapatid. Somata is also the church. Somata, it means the one people of God. Which is the physical body, kanina, malinaw. And also used figuratively of the mystical body of Christ, the church, the people of God. So, dahil sa habag, dahil sa grasya ng ating Panginoon sa atin, tinawag tayo ng Diyos na ipresenta natin ang ating sarili sa Kanya in act of worship. Putting ourselves, there is an act of worship, act of spiritual worship. Now, ang ibig kong sabihin dito, ang katugunan ng ating kaligtasan, ang katugunan ng kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, simula sinabi ko kanina sa Romans chapter 1, 11, 12, hanggang 11, upang sambahin siya. Nakuha niyo? Upang sambahin siya at hindi para magpasarap buhay mananampalataya. Na habang pinapanood nyo ako dito, sabi ko nga kahapon, lunukin nyo muna yan. Ngayon, wala tayong restriction o instruction kung paano nakataas ba ang paa, nakahiga, natutulog habang nakikinig sa worship. Walang problema sa Panginoon, sige. Basta ang puso nyo, tama. Hindi katulad kung talagang pagbabasa natin ng Old Testament, kung paano sila magpupuri, naintindihan nyo kahapon yung pinaliwanag ko, makikita nyo kung gaano tayo kalayo sa kanila. At ngayon, ikiklik mo na lang itong video na to, makikinig ka na lang, habang nagluluto, kumakanta-kanta ka pa, pwede mong gawin sa Panginoon. Imagine nyo yun. So, balit hindi tayo niligtas ng Panginoon para mag-relax-relax lang, mga kapatid. Naintindihan niyo yun sana. At yun ang ibig kong sabihin. Yun ang punto ko sa inyo.
Dahil mula nang niligtas tayo ng Diyos, ang katawang ito ay pinananahan na ng banal na Espiritu. Then, that's the body. That's the church na tinatawag. Pinananahan na tayo ng banal na Espiritu, ang katawang ito, and that is sumata, na ang ibig sabihin, body, temple, church. The church of God. Remember, at wala na dapat ibang hangarin ito maliban sa iisang layunin mo. Ano yung layunin mo? Maluwalhati ang Diyos. Wala nang iba. Dahil bakit? Nasa iyo ang banal na Espiritu, nananahan sa iyo. Wala nang dapat ibang hangarin ito maliban sa luwalhatiin lang lagi ang Diyos. Remember, God doesn't live in a house made with hands. Na yung pinag-aralan natin, yung mga ribulto, yung mga kahoy na pagsamba na gagawing Diyos ang kalahati at ang kalahati ay gagawing panggatong. At hindi rin siya nakatira sa building na gawa ng tao o gawa sa bato. But look, He lives in the living stones of His people. It means somata in the Greek word. You hear that? But He lives in the living stones of His people. So, again, we have become the house of God, a holy priesthood. At ano ang ating katawagan? Hindi ba saint? We are saint. Hindi lang yung mga nakalipas na saint. We are also called to be a saint. We are holy priests to offer spiritual sacrifices to God. And that is an act of worship acceptable to God, my friends, brothers and sisters. So you can see now, at yan ang brief way na ang worship ay dapat mahalaga sa isang mananampalataya. At kung ang worship ay walang halaga sa atin, then sinasabi natin sa ating sarili, hindi mahalaga ang Diyos. Very simple. Number one, diniscuss natin ito kahapon sa inyo. Worship. About the importance of worship. Worship is important is because Scripture speaks so often of it or demands it. Ngayon, dito tayo sa pangalawa at subukan natin kunin ito sa abot ng ilang oras natin na nalalabi. Second reason that is important as well. All of our life is affected by it. That's important, my friends. All of life, both now and forever, depends on it. You understand what I'm saying? Brothers and sisters, listen. Worship is not an addendum to life. But worship is at the core, sentro ng ating buhay. Nakuha nyo? Na ang taong nagpupuri sa Kanya ay yung mga totoong binigyan niya ng eternal life. Binigyan niya, ininstruction ni Paul from Romans 1 and so forth, bago mag-therefore si Paul. Yung mga pinili na inilapit ng Ama sa Anak, na binigyan niya ng eternal life. At kabaliktaran nito, the people who do not worship God acceptably enter into eternal death. Yes, eternal hell or eternal death. So ang worship sa kanila ay pinakabuod kung saan sila pupunta. Naintindihan nyo? Pero sa ating mga mananampalataya, sa ating mga ininstrukan ni Apostol Pablo,
patungkol sa ating kaligtasan, ang worship siya sa atin ang pinaka-core ng ating buhay. At tandaan natin ito. Kung paano ka sumasamba sa Diyos, ay sumasalamin ito at nagiging tiyak na dahilan ng iyong kahihinatnan. Naintindihan nyo? Sana naintindihan yung ibig kong sabihin. Kung paano ka sumasamba sa Diyos, sumasalamin ito at nagiging tiyak na dahilan ng iyong kahihinatnan kung saan ka. Kung paano ka sumasamba, yun ang sumasalamin sa iyo. Pansinin ninyo ang mga hindi mananampalataya at hindi alang tunay na Diyos. The way they worship to their gods, look at them. Unang-una, kung mali na ang pagkakilala mo sa tunay na Diyos, you miss the big point about the spiritual worship. But if you know the real God, which from the Bible, magiging tama ang pagsamba natin sa Diyos. Dahil bakit? Kilala mo kasi ang sinasamba mo. At kilala mo ang iyong pinupuri. Kilala mo ang iyong inaawitan. Sinasabi mo kung sino siya sa iyo. Kaya nga ang buhay mo dapat ay nakakonect sa Kanya. Ngayon, makikilala mo ang isang tao kung saan ang punta nito. Hindi ko sinasabing langit, impyerno, impyerno, impyerno. Hindi ko sinasabi yan. Dahil hindi ko man hawak ang puso, ang laman ng isipan ng tao. Ngunit ang ibig kong sabihin sa inyo, makikilala mo ang isang tao kung saan ang punta nito. Sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagsamba sa Diyos. Dahil doon, sa hindi niya pagkakaalam ng katotohanan galing sa Biblia, patungkol sa tunay na Diyos, dahil ang tamang pagkakaalam sa Diyos ay nagdadala sa tamang pagsamba natin sa Kanya. Kaya kung mali na ang pagkakaalam mo sa Diyos, mali na ang iyong pagsamba automatic. Who you worship, mga kapatid? At sino ang ating sinasamba sa hapong ito? How you worship the Lord? Paano nagre-reflect ang ating pagsamba sa Diyos? Now, there are only two kinds of worship you can offer, really. Dalawang bagay lang. You can either offer acceptable worship or unacceptable worship. Dalawang bagay lang yan, mga kapatid. Dalawang bagay lang. At maniwala kayo sa akin, there are many people today who want to tell us that ultimately everybody is going to get saved. O Arnel, lahat maaaring maligtas. Mahirap, mayaman, lahat pwedeng maligtas. Ultimately, everybody is going to be acceptable to God. My friends, that is not true. That is not true. The Bible does not say that. Ang sabi ng Biblia, may acceptable worship at mayroong hindi unacceptable worship. Now, tingnan natin yung sinasabi kong unacceptable worship. Ano ang hindi katanggap-tanggap na pagsamba sa tunay na Diyos? Una, the first kind of unacceptable worship is this: the worship of false gods. Small g. False gods. The true worship of false God. You hear that? Worship ang ating topic, ngunit tingnan mo, napaka-doctrinal ng ating pinag-aaralan. Kaya ewan ko lang mga kapatid sa inyo kung walang saysay ang ating pinag-aaralan. That is not unacceptable sa Diyos. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Gusto kong pagdiinan yon. Hindi, Arnel, hindi. Representa lang naman ito. Representa lang naman namin ito. Kunwari, ito. Representa lang namin ito, Arnel. Na yan ang sinasaya, kunwari ang itsura ng Diyos na gusto naming sambahin. Arnel, hindi. Kailan ka lang pinanganak, Arnel, eh? Kami dito na kami,
tumanda lahat eh. Dito na nga kami umuugod-ugod eh. Sinasamba namin ito eh. Hindi, Arnel. Kailan ka lang? Blines nga kami nito eh. Madaming blessing na dumating sa amin eh. Gumanda nga ang buhay namin dahil sa pagsamba namin dito eh, sa ano na to eh. Mga kapatid, hindi nila alam ang tamang kahulugan ng blessed. Nang akala nilang blessed, yung marami kang pera, marami kang bahay, marami kang lupa at ari-arian, hindi nila alam ang real meaning ng blessed, which is in the Greek word, makarios. Blessed, happy. Kaya nga, we are blessed. Kahit na anong Christ natin pinagdadaanan, makarios, we are happy. Lord, dumating ka na kung ito, Lord, ang kalooban mo. We are excited pa nga sa gagawin ng Panginoon. Hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng blessed or blessed. At madami pa sila. Madami pa yan, mga kapatid. May nagsabi pa, Arnel, ilan na naman kayong mga members eh, ng ICF eh, ARCAM eh, kukunti nga lang kayo eh. Kami dito, solid kami from Rome. Buong Rome. Hindi lang doon, millions of people ang aming members sa church. Kayo, ilan lang kayo mga reformed, nabibilang nga lang sa daliri eh. Nakuha nyo? Anong sabi ng Panginoon? No! That is not, or that is unacceptable sa akin. Mga kapatid, kahit yan ay mukhang-mukha ni Jesus, listen to me, kayo mga nanonood yan, kayong mga sumasamba sa kung saan-saan, kahit na kamukhang-kamukha na to ni Jesus na sasambahin, na sinabi ng inyong leader, ito na si Jesus, sambahin na natin. Kahit na gumagalaw na yan, kahit na mukhang-mukha na ni Jesus o ng Diyos, although na wala nakakita sa Diyos, sabihin nyo ng kamukhang-kamukha niya, sige na, gumagalaw na. Sabihin nyo kasi kulang na lang gumalaw. Gumagalaw na, umiiyak, dumudugo. Umiiyak ang mga tanang dugo. Sige na, ipagpalagay natin. Sabi ng Panginoon, no, that is unacceptable. Bakit ko ito pinagdidiinan sa inyo? Dahil ito ang sinabi ng Biblia, ng gospel sa atin pagdating sa pagsamba natin sa Diyos. Huwag kayong sasamba. Remember Exodus chapter 20 verse 3, NIV version, You shall have no other gods before me. Nakita niyo yun? Napakalino na instruction ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon, ito ang naging negatibong katayuan ng mga tao. Sinabi ko sa inyo kahapon yan, sa harapan ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng mga small g, gods nila, ni-reject sila ng Panginoon. Sa pagsamba nila sa Diyos, hindi sila tinanggap ng Diyos. Unacceptable worship. Maling Diyos ang kanilang sinasamba. Well, ang sabi ng iba, well bro, paano yung mga mahirap? Paano yung mga mababait? Actually, matulungin nga sila eh. Nagbigay nga sila ng mga relief goods this COVID-19 crisis. Mga kapatid, maliban na sinasamba nila ang maling Diyos, hindi yun magdadala sa kanila doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Dahil hindi sila maliligtas sa mga mabubuting gawa nila. Ang Biblia na mismong nagsabi niyan, hindi po ako. Kaya huwag kayong magalit sa akin. They won't. It is unacceptable to God to worship a non-God because there is no other God except me, sabi ng Diyos sa atin. And God is jealous God. Sinabi natin kahapon. At hindi niya ito tolerate na sumamba ka sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Maging sa panalangin, mga kapatid. Hindi tayo nagiging aware sa ating panalangin. Totoo yan. Lord,
we back to you all the glory, honor, and praises. Sabi ng isang kapatid, Brad, bakit? Pinahiram ba niya yung glory niya sa iyo? Bakit mo ibinabalik sa kanya? Binigay niya ba? Kinuha mo ba ang glory? Di ba? Hindi ba? Dahil sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 42, verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Napakaganda yan mga kapatid. See? Kasi may mga panalangin mga kapatid na hindi tayo nagiging aware madalas. Damay ako dyan. Hindi tayo aware. Remember last night, about prayer ang ating topic kay Pastor John. The proper pattern or way of prayer. Di ba? At pasasadahan ko na ito sandali, di ba? Na napakahalaga nun mga kapatid. Na ang ating panalangin dapat ay hindi sa pansariling kapanalangin mo lang, pansariling kapakanan mo lang. Kaya nga sabi doon, plural, us, our, give us, give us, give us. Our, plural, pangkaramihan, hindi lang sa'yo. Hindi katulad ng mga panalangin ngayon ng mga hindi mananampalataya, mga mananampalataya na, me, I. Dahil maging sa panalangin, gusto ko itong i-connect, sumasalamin ang ating panalangin sa tamang pagsamba natin sa Diyos. I hope you understand kung anong ibig kong sabihin. Now, in Romans chapter 1, verse 21 is a good example. The word worship false God, sabi doon sa Romans chapter 1, verse 21, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Di ba? Nangangahulugan lamang ito na hindi talaga nila sinasamba ang tunay na Diyos. They wouldn't give Him glory, the Lord. They wouldn't give Him praise. They wouldn't give Him thanks. They wouldn't give Him homage or adoration. They refuse to worship God. And God said, that is not, or that is unacceptable. Arnel. Pagdating sa verse 22 and 23, although they claimed to be wise, they became fools. 23, and exchange, pinalit nila the glory of the immortal God for images, or images. Sabi ko sa inyo kanina, made to look like a mortal human being, and birds, and animals, and reptiles. Biruin niyo yun. Sinong sasamba sa ganyan? Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon mga kapatid, kung priority ninyo ang asawa ninyo, ang inyong anak, then yun ang inyong God. Kung priority ninyo ang inyong trabaho, ang inyong boss, ang inyong salary, then yun ang inyong Diyos. At kapareho ng mga taong ito sa Romans na ating binasa ngayon, nag-reject ito sa kanila. O nireject nila ang Diyos. Then worship nila ang mga false gods. And basically, there are several kinds. Two kinds. The first is yung tinatawag nilang material gods and earthly gods. Ang tao, madalas nagiging Diyos nila ang material world. Tingnan niyo yung sa may Job chapter 34 verse 24. Ang sabi doon, and I have put my trust, hindi nila sa Diyos binibigyan kanilang tiwala, in gold. Kanin saan? Sa mga kayamanan nila, or said to pure gold. Hindi yan yung pure gold sa Pilipinas, ha? Pure gold. You see? You are my security. My friends, so danger na magtiwala ka sa makamundong ito, mga kapatid. Very danger. Now, here's a man who worshiped God. He worshiped money. He worshiped his material wealth. Ito ang Diyos ng sanlibutan ito. The material gods, small g. But when man reject the true God, they worship another gods. Ang sabi ng Diyos, again, this is unacceptable sa akin. Hindi ko yan tatanggapin.
So there is an acceptable worship to God at ang unang katangian na hindi katanggap-tanggap sa Diyos ay ang pagsamba natin sa hindi totoong Diyos. If your worship is unacceptable to God, then you will be executed from His eternal kingdom. But if your worship is acceptable to Him, you will be included from His eternal kingdom. Kaya nga mga kapatid, ito po ang nais kong itanong sa hapong ito sa atin, sa bawat isa sa atin. How we worship affects our eternity. Paano nag-aapekto, nakakaapekto ang ating pagsamba doon sa hinaharap, sa pangwalang hanggan? Paano? O talagang mas nakafocus lang tayo dito sa makamundong pita ng laman? Napakalino ng ating pinag-aaralan mga kapatid. Hindi ito malabo. Kung ang unang point ng pagsamba, hindi katanggap-tanggap sa Diyos na pagsamba, then ang sumunod na hindi katanggap-tanggap sa Diyos is the worship of the true God in the wrong way, sa maling paraan. My friends, simple lang ito unawain at hindi ko ito pahahabain na. Hindi mahirap unawain ang sinasabi ko. God will not accept the worship of the false God, and He will not accept also the worship of the true God if offered in the wrong way. Kung mali ang iyong motibo, then hindi yan tatanggapin ng Diyos. Ang pagsamba sa totoong Diyos, mga kapatid, ay napakahalagang ibinigay sa atin ng Scripture. Sinabi ko sa inyo kanina, from 11 chapters, binigay sa atin ito kung paano ang salvation na tinanggap natin. And its mode, the manner is equally, especially established. God will not accept worship offered to Him that is offered in an unacceptable manner kung mali ang ating motibo. Hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Now, listen. If our definition of God does not square from the Word of God with the Scripture, then our worship is unacceptable to Him. Dahil magiging mali na rin ang ating motibo sa pag-worship sa Kanya. Kaya nga napakahalaga na naka-incline ang ating pagsamba dito sa salita ng Diyos. Maliban ng iyong pagsamba ay hindi naka-incline dito sa sinasabi ng salita ng Diyos, then mali na ang iyong pagsamba. So, ulitin ko lang yung points natin. Ang unang hindi katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos is pagsamba sa hindi totoong Diyos. The worship of false God. The second one is worship the true God in the wrong way, sa maling motibo, and that is an acceptable manner worship to God. At meron pang dalawang punto na natitira na ito pag-usapan ulit natin sa susunod na araw. The worship of the true God in a self-styled manner. At yung pangalawa, the worship the true God with a wrong attitude. And we're going to see that next time. I hope you'll be here again tomorrow, mga kapatid, because I believe God is speaking to us in a special way in this truth, in this topic. At marahil sa inyo, ngayon nyo lang ito narinig, na marahil nakakurot sa ating mga puso. Then, blessed the Lord. Purihin ang Panginoon dahil totoo ang kanyang salita. Tandaan natin na hindi natin kailanman madadaya ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Lalo na sa ating pagsamba sa Kanya. Dahil tulad ng ating inawit kanina, God is too wise to be mistaken.
to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you trust His hands. Magtiwala lang tayo mga kapatid sa Diyos. Alam niya ang ngayang ginagawa. At kailanman, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Kailanman, hindi tayo iiwan ng Panginoon sa isang disyerto na kung saan walang tubig, walang pagkain, walang tirahan. Never gagawin niya ng Diyos sa atin. Lalo na kung ang ating pagsamba sa Kanya ay totoo. He will provide everything according to His purpose, His glory. Believe in that. Let's pray. Father, Lord, once again, Lord, salamat sa iyong kabutihan. We magnify. Itinataas namin ang iyong pangalan. Father, patawarin mo kami, O Diyos. Kung marami mga pagkakataon na hindi kami nakakapagpuri sa iyo ng tama, or marahil, sabi ko kanina, hindi talaga kami nakakapagpuri sa iyo. Lord, forgive us. Forgive us, Lord. At walang ibang pwedeng makapagpatawad sa amin, maliban na ikaw ay makipagtipan sa amin. Maliban na linisin mo kami, O Diyos. Lord, salamat dahil ang iyong dugo, Panginoon, ay nagkaroon ng malalim na kahulugan sa amin. Salamat, O Diyos. At ang layunin nito, Lord, ay napakalalim sa amin. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus at sa iyong banal na Espiritu na siyang nasaan man kami, Lord, naroroon siya. Dahil ang katawang ito, sumata. This is the church. And this, or we, are your people. Father, salamat po sa pakikipagpisan ng iyong banal na Espiritu. Amen.